bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rapi Tulfo at Amilin Biloso. Makisalo na sa Balitaang Tapat! Narito ang mga balita ngayong araw. Bilang ng namatay sa nasunog na pension house sa Tuguegarao City umakyat na sa 16. Makati RTC Judge Reynaldo Laigo at kanyang asawa patay sa aksidente sa QC. Lalaking ginamit ang cellphone para mamboso huli sa akto. Mga customer at GRO sa isang videoke bar nagrambol matapos magkapikunan. Mga wais tips sa mga mamimili ng mga pang Noche Buena, alamin. At sa itimbre mo kay Tulfo, matagal ng pagkaipit umano ng mga benepisyo nga lang ng ilang plan holder ng isang life insurance, susubukan nating aksyonan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga namatay sa sunog na sumiklab sa isang pension house sa Tuguegarao City kahapon. Pumano ng isang nursing graduate kagabi dahil sa matinding hika dulot ng nalanghap niyang usok mula sa sunog. Kasabay niyan, bumuna ang isang joint investigation team, ang PNP at Bureau of Fire Protection para imbestigahan ang trahedya. Nagbabalita si Eric Montas. Umakyat na sa 16 ang nasawi sa nasunog na bed and breakfast pension house sa Tuguegarao City kahapon. Pumanaw sa ospital ang nursing graduate na si Jose Julius Caduang pasado alas 10 kagabi dahil sa hika. Ito ay matapos malanghap niya ang usok mula sa sunog. Mahigit 12 oras ang tinagal ng sunog bago tuluyang nakuha ng mga bumbero ang mga bangkay ng 15 taong nasawi. Kabilang sa mga namatay ang 10 nursing graduates ng University of La Salette na kukuha lang sana ng board exams kahapon. Patay din ang may-ari ng hotel, ang asawa niyang buntis, 3 kamag-anak at ang kanilang kasambahay sa sunog. 12 guests naman ang nagkaroon ng minor burns at itinakbo sa iba't ibang ospital sa Tuguegarao. Base sa investigasyon, faulty electrical wiring ang sanhi ng sunog na nagmula sa tindahan ng motorcycle parts sa ground floor ng pension house. Iniimbestigahan na ngayon kung bakit pinayagang mag-operate ang tindahan ng spare parts sa loob ng pension house. Ayon sa mga bombero, mabilis nagliyab ang apoy dahil sa mga gulong at langis na nakaimbak sa tindahan. Inaalam na rin kung may pagkukulang ang hotel sa fire safety measures. Pinag-aaralan na rin ng mga pamilya ng nasawi ang pagsasampa ng asunto sa mga kinauukulan. Kaugnay nito, bumuuna ng Joint Investigating Team ang PNP at Bureau of Fire Protection para matukoy ang totoong sanhi ng trahedya. Eric Montas, News 5. Das Indis Pasko ang sasalubungin ng pamilya ni Makati RTC Judge Reynaldo Laigo matapos siyang masawi at ang kanyang misis sa isang road accident sa Commonwealth Avenue sa QC. Ang may sala ang humaharurot na bus na bumangga sa sinasakyan nilang Pajero. Nagbabalita si Sel Guevara. Naabutan ng News 5 ang wasak na mini Pajerong ito sa gitna ng Commonwealth Avenue kanina alas 5 ng umaga. Sakay ng Pajero si Makati RTC Judge Reynaldo Laigo at ang kanyang misis na si Lilia. Agad sumaklolo ang rescue team ng MMDA. Parehong walang malay at duguan na mag-asawa ng mailabas ng rescue team. Isinugod sa Fairview General Hospital si Judge Laigo pero matapos ang ilang sandali, binawian din siya ng buhay. Mayroon siyang pagdurugo sa tenga. So highly indicative of a head injury. Ilan sa mga hinahawakang kaso ni Judge Laigo ang class suit laban sa AFP dahil sa pag-aaresto sa ilang media men noong Manila Pen Siege at ang suhulan umano sa PhilComSat Holdings Corporation. Hindi rin pinalad ang misis ni Judge na isinugod sa East Avenue Medical Center. Base sa inisyal na investigasyon, para raw ahas sa daan ang humaharurot na bus ng Corimba Transit. Tumigil naman ang Pajero nang makita ang bus kaya nahagip ang kaliwang parte nito. Nabangga sila from behind. So dito na nga nag-stop. So disengage na yung bus Andiyan yung bus, andito yung sasakyan. Sinisisi naman ng driver ng bus na si Generoso Magante ang biglaang pagpreno ng mag-asawa. Kung tinuloy niya ma'am, hindi ko madadali. Kakasuhan na reckless imprudence resulting in damage to property and multiple homicide ang driver. Inaalam pa kung anong parusa ang ipapataw sa bus company. Paalala naman ng mga otoridad sa mga namamasadang bus, unahin ang kaligtasan ng publiko bago ang kita. Computation sa daan para kumita. Kaya minsan nalilimutan na natin yung safety precaution sa kalye. Sel Guevara, News 5.
5 pa ang maghiwalay na aksidente sa kalsadang natsyempoan ng News 5 sa iba't ibang panig ng Metro Manila sa buong magdamag. Nagbabalita si Jeff Caparas. Tumilapon ang sakay ng motorsiklong ito matapos banggain ng isang taxi sa Ortigas Extension sa Pasig kaninang madaling araw. Kwento ng driver ng motor, nagulat na lang siya nang bumangga ang taxi sa kanyang likuran. Katwiran naman ng driver ng taxi, biglang pumreno ang motor sa harapan niya, kaya nabundol niya ito. Iniimbestigahan pa ng otoridad kung sino talaga ang may kasalanan sa aksidente. Sa Aurora Boulevard, nagdulot ng matinding traffic ang paghambalang ng 10-wheeler truck na ito sa gitna ng kalsada. Matapos pumailalim dito ang isang motorsiklo. Kwento ng pahinante, pa-U-turn na raw sana sila nang makarinig ng kalabog. Nakita na lang daw niya ang driver ng motor na sugatan at nakahandusay sa kalsada. Mabilis namang tumakas ang driver ng truck. Wasak ang likurang bahagi ng taxing ito, pati na ang harapan ng bus na ito matapos silang magbanggaan sa Commonwealth Avenue sa QC. Kwento ng taxi driver, umikot pa raw ng 3 beses ang taxi niya bago bumangga ang likuran nito sa bakal na bakod ng MMDA. Sinubukan pa raw takbuhan ng driver ang aksidente pero hindi niya nagawang paandarin ng bus nang magbabaan ang kanyang mga pasahero. Dahil dito, nahuli siya at hindi nakalusot sa asunto. Na-sandwich naman ang kotseng ito ng 2 bus kaninang madaling araw sa Ortigas flyover. Nagdulot ito ng pagsisikip ng daloy ng trapiko. Aminado ang driver ng kotse na nakainom siya, pero sinisisi pa rin niya ang driver ng Filtranco bus na gumitgit sa kanya, kaya siya bumangga sa Christia bus. Aminado ring nakainom ang driver ng SUV na ito, kaya hindi napansin at tuluyang sumalpok sa concrete barrier sa MacArthur Highway sa Valenzuela City. Maswerteng nakaligtas ang driver sa aksidente. Jeff Caparas, News 5. Balikan natin ang sunog na sumiklab sa isang pension house at Tuguegarao kahapon. Makakausap natin si Senior Superintendent T. Sergio Soriano, Regional Director ng Bureau of Fire Protection sa Region 2. Magandang umaga, Director Soriano, sir. Good morning, sir. Sir Rafi, good morning. Sir, kumpirmado na po ba na yung motorcycle shop sa ibaba ng pension house ang pinagmulan ng sunog? Sir, yan yung unang yung report natin sapagkat base dun sa isang survivor na 10 p.m. Bago nangyari yung sunog ay nagbi-blink yung ilaw. Okay. And then nung nai-report ng motorist nga na may sunog ng mga 1:25 dun sa City Fire Marshal's office o sa fire station natin, ay agad nagresponde yung ating mga fireman doon. At pagdating nila sa scene ay malaki na ang sunog doon sa baba, doon sa motor sales. Okay, sir, sa inyong ginagawang investigasyon ngayon, napag-alaman nyo na kung ano talagang pinag-ugatan ng sunog doon sa shop na yun? Sir, bali ngayon, merong joint team ang kanina nagsagawa ng inspection, yung city engineer at saka yung city fire marshal's office natin. At bumuo rin ako ng task force Sunshine, and I've only given them 24 hours. So sir, wala pa kayong nalalaman na dahilan or kung ano yung pinag-ugatan ng sunog? With the situation last night, sir, wala pa. The inspector come up and arrived with the empty-handed conclusion na yun nga ang pinagmulan dahil pag-responde namin ay napakalaking sunog doon at maraming nakaimbak na gasolina at may gasolina, mga pintura at doon kasi nagko-company yung sa motorsiklo. So yan sir, may paglabag yan, di ba? Na yung pension house dapat wala siyang mga motorcycle shop sa ibaba? Ba't nakalusot ho yan, napayagan? Yes sir, isa yun sa lahat ng lapses sir, tinitingnan namin ngayon at para makita natin kung saan may lapses yung owner at saka o kaya yung sa... Isa pang lapses sir, one last